Nangialam na ang ibang bansa sa digmaan na nangyayari sa pagitan ng United States of America at Iran. Saudi Arabia, nadamay na. Yemen, sumali na. Maging ang Pakistan. Nagalit ang Pakistan dahil barko ng Saudi Arabia inatake ng galamay ng Iran na tinatawag na Houthis ng Yemen. Take note mga kaibigan na ang umatake sa barko ng Saudi Arabia ay galamay ng Iran, hindi mismo ang Iran. Bakit kaya hindi inaatake ng Iran direkta ang Saudi Arabia sa panibagong digmaan ng Iran at Amerika? Maging ang Israel, bakit ito iniiwasan? Mga kaibigan, napaka-importante ng papel ng Pakistan kung bakit iniiwasan ito ng Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman mga kaibigan, wala naman sigurong kawalan kung samahan mo na rin ng matamis mong like na walang halong pagdadabog ang videong ito. At i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 24, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating itatampok sa inyo. May kinalaman pa rin ito sa digmaan na nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng Iran. At mga kaibigan, kumalat na sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang digmaang ito. Tama ang iyong narinig mga kaibigan, maging ang Saudi Arabia ay tinarget na rin. Pero hindi mismo ang lupain ng Saudi Arabia. Ang umatake mga kaibigan ay ang militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthi na siya namang suportado ng Iran. At ang kanilang tinarget mga kaibigan ay barko na pag-aari ng Saudi na tinatawag na Encilia. Dumaan ito sa Red Sea. Alam naman natin mga kaibigan na ang Red Sea, kinokontrol ito ngayon ng Houthis ng Yemen. At lahat ng mga barko na dumadaan dito meron silang kakayanan na atakihin ito. Kahit pa man, barko ng Israel. Ngayon mga kaibigan, naggalit ng husto ang Saudi Arabia dahil sa ginawa ng Houthis. Ayon sa Houthis, hindi yan ang katapusan sa kanilang gagawing pag-atake sa Saudi Arabia hanggang hindi alisin ng Saudi Arabia ang kanilang blockade sa Red Sea. Naglagay rin kasi ng blockade ang Saudi Arabia. Ito ang pinanggagalaiti ng galit ng Houthis ng Yemen. Marahil inaakala ng Yemen na ang blockade ng Saudi Arabia ay isang malaking tulong para sa United States of America kontra naman sa Iran. Dahil nitong nakaraang araw mga kaibigan, nagdeklara na si US President Donald Trump na ang Strait of Hormuz muling maglalagay ang puwersa ng Amerika ng kanilang mga naval blockade. Ibig sabihin, maging ang mga barko ng Iran ay hindi makakaraan sa Strait of Hormuz. Ganon din ang ginagawa ngayon ng Saudi Arabia. Ikinababahala ito ng Houthis dahil maaaring maging ang mga barko na nagmumula sa Iran na hindi makakaraan papunta sa Yemen upang magsuporta ng kanilang mga armas. Kaya walang pagsaalang-alang na pag-atake ang ginawa ng Houthis ng Yemen sa barko ng Saudi Arabia. Pero alam nyo ba mga kaibigan, may pumalag. Ang pumalag ay ang Pakistan. Tama ang iyong narinig mga kaibigan, Pakistan ang pumalag. Bakit naman kaya pumalag ang Pakistan? Ganong ang layo-layo lang naman ng Pakistan sa pag-atake ng Houthi sa barko ng Saudi Arabia. Well, hindi ganon kadali mga kaibigan sapagkat ang Saudi Arabia at Pakistan noong nakaraang taon, nagkaroon sila ng defense treaty. Ibig sabihin, partner sila. Kapag nalalagay sa alanganin ang isang bansa, obligado ang bawat isa sa kanila na tumulong. Halimbawa, kung atakihin ang Saudi Arabia, obligado ang Pakistan na tumulong sa Saudi Arabia kahit sino pang bansa ang kalaban nito. Ang Pakistan mga kaibigan ay isa ring nuclear power country. At ganon din vice versa kung sakaling ang Pakistan naman ay nahaharap sa isang alanganing situation, walang pagsaalang-alang na makikisali rin ang Saudi Arabia dahil defense treaty nga. Ngayon mga kaibigan, paano masasali ang Pakistan sa digmaan sa pagitan ng Amerika at ng United States of America?
paano rin masasali ang Pakistan kung bakit tila iniiwasang atakihin ng Iran ang mismong lupain ng Saudi Arabia? Narinig nyo na siguro na inatake ng Iran ang Jordan, ang Bahrain, ang Kuwait at ang Iraq. Pero bakit ang Saudi Arabia ay hindi inaatake? Marahil mga kaibigan ay meron ng namumuong ideya sa iyong pag-iisip ngayon dahil sa Defense Treaty ng Pakistan at Saudi Arabia. Hulaan ko na ang inyong iniisip. Marahil ay iniisip mo na kaya hindi inaatake ng Iran mismo ang Saudi Arabia dahil baka sila ang atakehin ng Pakistan. Pero mga kaibigan, meron pang isa. Maliban sa Defense Treaty ng Saudi Arabia at Pakistan, isa sa mga reasons kung bakit hindi inaatake ng Iran ang Saudi Arabia dahil sa Pakistan dahil ang Pakistan ay nagsisilbing mediator ng United States of America at Iran. Now, isipin nyo na lang kung sakaling atakehin ng Iran ang Saudi Arabia at magalit ang Pakistan sa Iran, sino ngayon ang magiging mediator sa pagitan ng Amerika at ng Iran? Gayong ang Pakistan mga kaibigan ay pinakikinggan ng United States of America. Ang Pakistan din dito idinadaan ng Iran ang kanilang mga proposals. Nito lang nakaraang araw mga kaibigan, marahil ay nakasubaybay ka sa ating ibinalita na palihim na nakikipag-usap ang Iran sa Pakistan at iginigiit nito na makipag-usap sa United States of America at humihingi ng 10 araw na ceasefire. Kaya lang, hindi ito tinugunan ng United States of America. Sa halip na tugunan ni US President Donald Trump ang hiling ng Iran ng 10 araw na tigil putukan kahit na umiiral pa ang 6th day na kanilang ceasefire, ay malakas na pag-atake ang isinukli ng United States of America. Kaya maraming mga eksperto at analyst ang naniniwala na alam ito ng Iran kaya hindi nila inaatake direkta ang Saudi Arabia. Ngayon mga kaibigan, pinag-uusapan ng mga ngayon ang pagkundina ng Pakistan sa ginawang pag-atake ng Houthis. Ang pinakitang pagkundina ng Pakistan sa militanteng grupo sa Yemen na Houthis ay nagpapakita lamang mga kaibigan na ang puso ng Pakistan ay nasa Amerika. Bakit? Ang Amerika mga kaibigan, kaibigan ng Saudi Arabia. Kaya ayaw mang sabihin direkta ng Pakistan na ang kanilang damdamin ay nasa side ng Saudi Arabia pero makikita ito sa kanilang mga galaw. Nito lamang nakaraang buwan, inanunsyo nga ng Pakistan na mismo sila ay kaya nilang kunin ang Supreme Leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei. At ito ay sa pamamagitan mga kaibigan ng pag-imbita nito para sa pag-uusap. Isa itong napaka-genius na strategy. Nagtatago nga ang Supreme Leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei. Ngayon ay iimbitahin ito ng Pakistan para sa pag-uusap. E di nalaman ng Amerika at Israel ang exact location ni Mujtaba Khamenei. Pero maalam din ang Iran, hindi ito tumugon sa invitation ng Pakistan. Marahil iniisip na rin ng Iran na baka ito ay isang patibong ng United States of America at Israel. Kasi nga mga kaibigan, ang Pakistan at Amerika magkaibigan. Ang Amerika naman at Israel magkaibigan. Parang nagko-connect lamang tayo ng dots mga kaibigan. Parang wala nang katapusan ang gera sa pagitan ng United States of America at Iran. Dahil ganito mga kaibigan narinig nyo na siguro yung MOU o yung Memorandum of Understanding. Narinig nyo na rin siguro mga kaibigan ang napakaraming pag-uusap na ginawa ng Amerika at ng Iran. Pero may sinabi ang Supreme Leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei, ayon sa kanya, ipaghihiganti nila ang pagkasawi ng kanyang ama na si Ayatollah Ali Khamenei. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay walang saysay ang mga pag-uusap, walang saysay ang mga kasunduan, walang saysay ang kanilang MOU dahil sa salitang binitawan ng Iran na maghihiganti sila. Kaya walang saysay anuman ang pag-uusap na kanilang gawin. Noong hindi pa napapaslang ang ama ni Mujtaba Khamenei na si Ayatollah Ali Khamenei, hindi ba't nagkaroon ng maraming pag-uusap ang United States of America at Iran doon isinagawa sa Oman? Nag-usap sila, unang pag-uusap, walang nangyari. Sa pangalawang pag-uusap, walang nangyari. Sa pangatlong pag-uusap, walang nangyari. Nagalit ang United States of America. Humirit pa
ang Iran ng pang-apat pero hindi na tumugon ang Amerika at Israel. Nag-meet siya ito ng pagsasagawa ng joint strike ng United States of America at Israel sa loob ng Iran na siyang ikinasawi ni Ayatollah Ali Khamenei. Ngayon, gantihan na. Umatake ang Israel, umatake ang Iran, umatake ang United States of America. Habang nagsasagawa ang pag-atakihan ng magkabilang panig, meron namang nag-uusap. Anong nangyari sa pag-uusap? Walang nangyari. Nag-usap sila sa Geneva habang nagkakaroon ng giyera? Walang nangyari. Nagkaroon ng pag-uusap mga kaibigan ng Amerika at Iran sa Pakistan? Walang nangyari. Paano magkakaroon ng kapayapaan sa lugar na ito? Sinabi na nga ng Iran, maghihiganti sila. Ang ibig sabihin ng paghihiganting yan, atake yan, giyera yan. Ganon din ang sinabi ng Amerika. Bawat barko na atake sa Strait of Hormuz, mga bridges ng Iran, mga nuclear plant, ang katumbas ng bawat atake. Kaya anong inaasahang kapayapaan? Hindi ba't wala? Merong nagsasuggest mga kaibigan na mga analyst na isa lamang ang paraan upang magkaroon ng kapayapaan ang dalawang panig na ito. Ito ay ang tinatawag na regime change. Pero hindi rin basta-basta. Kung sakaling ang pumalit kay Mujtaba Khamenei ay kaalyado rin ng kanyang ama ay wala ring mangyayari. Ang regime change na sinasabi ng karamihan ay yung pamunuan ng Iran na siya namang magiging kaibigan ng United States of America at Israel. Yan ang tinitingnan na paraan upang magkaroon ng katahimikan ang magkabilang panig. Tama kaya ito mga kaibigan? Now ipaalam ang inyong mga malulupit na komento at opinyon dyan sa comment section. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.